Ako si Shane Bells. Bago lang ako dito sa lugar namin. 3 buwan na din nang umalis ang ate ko papuntang ibang bansa para makapag-aral sa pribadong paaralan. Dahil 2 na lang kaming magkatuwang sa buhay at halos mag-iisang taon na din nang kami ay iwan ng aming mga magulang. Tanging cellphone lang ang naging komunikasyon namin ni ate. Sa 1 taong pananatili ko dito, meron akong nakilala. Siya si John, ang taong alam kong napagkakatiwalaan ko at ipaparamdam sa akin na espesyal ako at alam kong magiging masaya ako. Sa 1 taong pagkakakilala namin ni John, nahulog ang loob namin sa isa't isa. At hindi ko rin maitatanggi sa sarili ko na nagustuhan ko siya. Pero bakit? Hindi ko maintindihan. Hindi niya magawang maipakilala ako sa magulang niya. Sa mga nakaw na sandali, binuo namin ang masasayang alaala. Hindi ko inisip ang masasamang sasabihin ng ibang tao. Sa isang gabing puno ng ligaya, may isang pangyayaring hindi sinasadya. Dahil sa mahal na mahal ko si John, hindi namin napigilan ang aming nararamdaman. Sa huling taon ko sa kolehiyo, ngayon lang ako uli lumapit sa Diyos. Kahit na alam kong 3 metro lang ang layo nito sa kolehiyong pinapasukan ko. Bakit ganun? Pag may problema lang tayo nakakaalala sa Kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. At di ko din alam kung paano sasabihin sa ate ko. Dahil hindi niya naman alam na nagkaroon ako ng karelasyon habang nag-aaral ako. Gulong-gulo na ako. Sinabi ko kay John ang lahat, pero di niya matanggap.
At ito ang naging dahilan ng aming hindi pagkakaintindihan. Hindi ko maisip na hahantong sa ganito. Nasaktan niya ako. Sinisigawan. Hindi ko na alam ang magiging desisyon ko. At humantong sa isang desisyon na di ko naman ginusto. Dahil sa mahal ko si John, pumayag na lang ako kahit alam kong delikado. At sa takot na rin sa ate ko. Habang tinatanggal niya ang batang nasa sinapupunan ko, alam ko at nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman ng batang dala ng aming matinding emosyon. Di ko man lang siya nabigyan ng pangalan, ng magandang buhay, at hinayaang makilala ang mundong ginagalawan ko. After ng operation ko, nawala na lang si John ng parang bula. Biglaan ang pag-uwi ko sa Pilipinas. Sa pag-uwi kong to, wala na akong nadatnan, kundi ang diary ni Shane Bell na nakuha ko sa higaan na kung saan siya ay binawian ng buhay. Naguluhan ako sa mga nabasa ko. Hindi ko alam kung naloko ako o ang kapatid ko. Basta nalaman ko na lang na si John na boyfriend ng kapatid ko at ang boyfriend ko ay iisa. Naaalala ko ang mga masayang araw namin na kung saan parang totoo ang lahat. Gumuho ang lahat ng yun pag naaalala ko ang mga nabasa ko. Pero mas nanaig pa rin ang pagmamahal ko sa kapatid ko. Paulit-ulit kong tinatanong sa Diyos, bakit kailangan mangyari ito? Ngayon ay 40 days ng pagkamatay ni Shane Bells. Hindi ko pa rin matanggap ang lahat. Nawalan ako ng magulang at ng pinakamamahal na kapatid. Mahal kong kapatid, kung nasaan ka man ngayon, sana, kahit dyan, kung nasaan ka man, sana nabigyan mo siya ng pangalan sa ngalan ng Diyos.